So mga sangkay, grabe po ang nangyari. Talagang nayanig, no? Ang buong puwersa ng mga DDS ngayon. Dahil po sa isang malakas na opisyal ni PBBM na bagong upo lamang mga sangkay. Tingnan po natin ang report. Yo, what's up guys? This is me, Sangkay Janjan, and I'm back for another vlog today. Okay, magandang pag-usapan ito mga sangkay dahil nga po sabog na sabog. Actually, alam niyo yung headline sa social media, puro po yung pasabog ng isang bagong upong opisyal ni Pangulong Bongbong Marcos. No, walang iba kundi si Attorney Castro. So today mga sangkay, titingnan po natin kung anong klaseng pasabog ang yumanig sa buong puwersa ng mga DDS. Kasi ngayon mga sangkay, talagang nakita ko ang trending topic po talaga yung mga banat Kasi dito talaga, dinurog talaga si PRRD at ang lahat ng mga Duterte, mga sangkay, nitong bagong upong opisyal ni PBBM. Well, before we start guys, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, road to 2 million subscribers na po tayo. Parang kailan lang, no? Ang bilis po ng mga pangyayari. So, kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay dito sa YouTube, ang gawin nyo lamang, i-click nyo po yung subscribe button na makikita po sa baba ng video na to. I-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, guys. Shoutout nga pala sa lahat ng mga solid sangkay. Mag-comment kayo sa baba ng hashtag solid sangkay, alright? Pakasama po yung mga lugar. Okay, eto nga po mga sangkay, itong si si Attorney Castro, Attorney Claire, na isa po ngayong undersecretary ng PCO. Malakas mga sangkay. Ibang klase yung angas na ipinamalas, no? Alam niyo, ito po yung inihintay ko, yung kaya pong sumabay sa intriga ng mga DDS. Kasi, kadalasan po mga sangkay, yung mga nakikita po natin na mga bumabanat po talaga sa side po ni PRRD. Diba? Sa side po ni PRRD, lahat mga sangkay. Ngayon, ito ang magandang pagsalag. Kasi mayroon po talagang, alam niyo, yung nayayanig po niya talaga yung buong puwersa ng mga DDS. So, ito, kahit po sa balitaan, ito po yung trending topic. Iniutos ng Pangulo sa bagong liderato ng Presidential Communications Office na huwag gumamit ng fake news at labanan ito. Umalma rin ang mga bagong opisyal ng opisina sa pag-ugnay ni dating Pangulong Duterte sa impeachment ni Vice President Sara Duterte sa pagiging diktador. Nakatutok si Ivan Mayrina. Nang manumpa bilang kalihim ng Presidential Communications Office, malinaw ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos kay Secretary J. Ruiz. So, yan po yung bagong upong secretary ng PCO, si J. Ruiz. Isa pong mamamahayag. Iparating sa taong bayan ang mga programa ng gobyerno at hindi gagamit ng fake news, kundi lalabanan ito. Marami nagpapakalat ng fake news ngayon. Lalabanan po natin yan. Magkakaroon tayo ng public information responsibilities. Ang angas, no? Ang angas ng dating ng mga bagong pasok ngayon, mga sangkay. Kasi, alam nyo, ito yung problema sa kampo ni PBBM. Wala po gaano nagsasalita. Alam nyo, lagi kong nakikita nagsasalita. Si Attorney Larry Gadon. The rest ng mga sangkay, wala pong imik. Paminsan-minsan lang, ganun. Kung kayo, mga vlogger, kinakailangan natin maging responsibilidad. May responsibilidad din sa tao na magsabi ng katotohanan. Sinagot din ng anilay fake news ang kasabay niyang nanumpa na si Undersecretary Attorney Claire Castro sa unang salang niya bilang bagong Palace Press Officer. Kaugnay yan sa pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na dahilan umano ng pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte. Ilang ang gustong tangon si Inday. Pamuliti ka ba? O, di ba? Dito mga sangkay, wala po talagang pumapalag kay PRRD na talagang mayroong yung masasapul po mismo. Kasi si PBBM, kahit naman po nagsasalita siya kay PRRD, hindi kasi tayo sanay. Di ba? Parang alam po natin na mabait po siya eh. Pero ito, mayroon pong bumara. Kay pagkahuman god ni Marcos, ug manaog siya, ug di siya magdiktador, may
naagi ikapuli. Wala sila ikapuli o ang kontra nila si Inday. Hindi tayo pwedeng maniwala. Ayan na. Ito po, mga sangkay. Tingnan niyo po yung angas ni Attorney Claire Castro. No? Talagang pinalagan agad eh. Dito, alam niyo guys, galit na galit po yung mga dilawang DDS dito sa kanya. Kasi nga po, ibang klase po manalita itong si Attorney Castro eh. May diin po talaga mga sangkay. Sa mga pang-iintriga lamang na walang ebidensya. Noong panahon ni dating Pangulong Duterte, inamin niya, fiscal pa lang siya. Expert na siya sa pag-intriga at pagplanta ng ebidensya. Saan pa ba ang ating i-expect sa dating Pangulong Duterte? Ang kabilang kampo umano ang may gusto ng kapangyarihan. Ang paninira nila sa pamahalaan at sa Pangulo. Gusto nila ulit makuha ang power, ang authority. Sinagot din ni Castro ang batikos ng dating Pangulo tungkol sa pagbebenta ng gold reserve sa bansa na ayon sa kanya ay labis-labis pero hindi naman idinedeklara kung saan ibinenta at sa magkanong halaga. Ayon sa BSP, ang pagbebenta ng gold is just a regular activity. Yan na. How? Why? To pump up the economy. Even at the time of former President Duterte, trabaho na ito ng BSP. Hindi niya ba alam iyon? Sa isa namang pahayag, sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na bumibili at nagbebenta ang BSP ng ginto bilang bahagi ng core functions nito. Kapag nagbenta ang BSP ng ginto, ang napagbentahan daw ay nananatili pa rin sa Gross International Reserves o GIR. Wala raw ibang layunin ng GIR, kundi para matugunan ang pangangailangan ng bansa para sa foreign currencies. Para sa GMA O ayan, mga sangkay. Isang supla, no? Pero, siyempre, ang daming nagbalita dyan. Eto naman, tingnan po natin kung paano mga sangkay ang headline nila dito kay Attorney Castro. Pinuweltahan ng Malacanang at tinawag pa na budol si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa mga binitawan nitong alegasyon laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang detalye sa balitang pambansa ni Clazel Pardilla ng PTV Manila. Saan pa ba ang ating i-expect? Parang ang sarap ulit-ulitin, no? Kasi may pumapalag na eh. Dati kasi tahimik lahat mga sangkay, di ba? Magsalita si PRRD, ang masaya lang yung kabila eh. Dito ngayon, kabila ang panig na masaya. Masaya na po yung mga loyalista kasi may tagapagtanggol na. Sa dating Pangulong Duterte, gumawa ng intriga, magplanta ng ebidensya. Buwelta yan ng Malacanang sa mga patutsada ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ngayong araw, isa-isang sinagot ng palasyo ang mga aligasyon ni Duterte kay Pangulong Marcos sa ginawang campaign rally sa Mandaue City nitong Sabado. Kabilang dyan ang akusasyon ng dating presidente na hindi umano bababa sa pwesto si Pangulong Marcos sa oras na makumpleto ang kanyang termino at magdideklara ng martial law. Anong ebidensya? Paano mapapatunayan? Hindi tayo pwedeng maniwala sa mga pang-iintriga lamang na walang ebidensya. Ang angas eh, no? Makikita natin ang paninira nila sa pamahalaan at sa Pangulo. So alam na natin kung saan ang punta nila. Gusto nila ulit makuha ang power, ang authority. Una nang iginiit na Executive Secretary Lucas Bersamin Ito si Bersamin, mga sangkay, paminsan-minsan nagbibitaw po ito ng mga banat kay PRRD. Pero iba po talaga itong si Castro, mga sangkay. Talagang may diin eh. So sana sabayan po ito ng iba pang mga opisyal ni PBBM, no? Yung magsasalita na po talaga. na imbento lang ni Duterte ang issue. Panibagong budol daw yan sa taong factory ng fake news. Nanindigan ng administrasyon na poprotektahan ng konstitusyon, susundin ang saligang batas, at rerespetuhin ang karapatan ng taong bayan. Sa isang pahayag, ipinagtanggol din ni Senate President Francis Escudero si Pangulong Marcos. Ang mga pahayag ni Duterte, taliwas daw sa ugali at prinsipyo ni Pangulong Marcos. Sinagot din ng Malacanang sa tanong ang bintang ni Duterte ng pagnanakaw at pagbibenta. Okay, so, alam nyo, malaki ang magiging gampanin dito ni Attorney Castro. Umpisa pa lamang po ito, mga sangkay. Eto kung ngayon pa lamang, kakaupo pa lamang po niya, nayanig na po ang buong bansa
No? Nayanig po ang buong Duterte camp, mga sangkay, dahil po sa kanyang mga pasabog. Hindi pa po ito nagtatapos. Marami pa pong mangyayari. Okay, marami pa pong mangyayari at magiging sakit po talaga sa ulo itong si Attorney Castro. Well, ano po ang inyong opinion? Mag-comment po kayo sa ibaba. At meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Tatak Marcos Projects, PBBM. I-subscribe nyo po ito ngayon, mga sangkay. Puntahan nyo po kaagad. I-type nyo lang sa YouTube, Tatak Marcos Projects, PBBM. Dito nyo mapapanood lahat ng mga, kung ano mang mga project ni PBBM lamang. Wala pong halong kay Duterte dito. Hindi ko na po isasama, mga sangkay, na i-upload yung mga project ni PRRD na itinutuloy lamang po ni PBBM. Alright? So ayun, ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.